Sa buhay natin ngayon, masasabi natin ang pera ang makapangyarihan sa lahat. Yung tipong kilala ka lang pag may nasasabi ka na sa buhay. Yung mahal ka kasi may pakinabang ka. At pag may kotse ka at may malaking tahanan. Yan, kilalang kilala ka na nila. Dear Vonnie Malia TV, tawagin mo na lang akong Jose, isang OFW at galing sa malaking pamilya. 10 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Tubong Batangas at hanggang ngayon, andito pa rin ako sa lugar na puro plastic ang mga ugali ng mga tao. Ang magulang ko ay iisa na lang ang nabubuhay, ang nanay kong palengkera pero sosyal. Noong nabubuhay pa ang tatay ko, lagi silang nag-aaway kasi nga bungangera ang nanay ko. Hindi kami mayaman pero hindi naman din hirap sa buhay. May mga nama na naman ang nanay at tatay kong lupain at malawak ito. Kaya lahat kaming 10 magkakapatid tapos ng 2 taong kurso sa kolehiyo. Taong 1990 noon at usong-uso kasi sa lugar namin ang payabangan. Ang side ng tatay ko, mga OFW sa Saudi at ang side naman ng nanay ko, mga nasa bansang Italy. Tandang-tanda ako noong elementarya pa lamang ako. Pag may bagong bangka ang ibang kapatid ng inay, kailangan hindi kami papatalo. Kailangan may bago din kaming bangka kahit ipangutang pa ito ng inay ko. Dahil mas malaki ang halaga ng pera sa Italy, mas mayayaman ang partido ng inay kumpara sa itay. Ganyan sila namuhay dito at nakakabagot at nakakawala ng kumpiyansa sa sarili. Yung tipong wala naman kaming itatapat sa yaman nila pero kailangang sumabay kami. At ang kaugaliang iyan, nakuha ng aking mga kapatid. Kahulihan akong nag-asawa, Sir Von, dahil ako ang katulong ng itay sa bukid. 8 babae kasi ang kapatid ko at ako at si kuya lang ang lalaki. Jose, pasensya ka na at ikaw ang lagi kong natatawag ha. May hika kasi ang kuya mo at mahina ang katawan kumpara sa katawan mo na maliksi at malakas. Pasensya ka na anak ha. Balang araw naman makakapagpahinga ka na rin pag nasa Saudi ka na. Saad ng itay. Tandang-tanda ko pa nang sinambit ni itay ang mga katagang iyan noong siya'y nabubuhay pa at habang kami ay nag-aani ng palay. Napatawa ako. Bakit kailangan ako'y magsa-Saudi pa? Nag-aaral naman ako ng tama at pwede namang sa Maynila na lamang ako maghanap ng trabaho. Tay, bakit kailangan ko na mag-Saudi pa? Ayoko po at takot po ako sa mga Arabo at saka ang mga ate naman nasa Italy na. Sila na lang po, ayoko po mag-abroad. Sagot ko naman. Nagalit ang itay at halos ibato sa akin ang kanyang itak. Gigil na gigil at sigaw na sa pagsasansala sa aking sinabi. Nako Jose, subukan mo naman. Sinasabi ko sa'yo. Kawawa ka pag namatay na ako. Kakawawain ka ng mga kapatid mo. Kailangan meron ka rin sa buhay. Kung aasahan mo ang mana mo, walang mararating ang halaga nito, Jose. Kaya makinig ka sa akin. Wika ng itay na napapaluha pa habang nagsisermon sa akin. Sa isip ko naman, yan ang nakuha niya sa kanyang partido at kailangan ding i-apply sa kanyang 10 anak. Kaya naman masama ang loob ko pag kaming pahuling magkakapatid ay laging ikinukumpara sa mga kapatid naming nakapagtapos na. Napakasakit sa parte namin ng mga pahuli na. Dahil pag may okasyon o reunion, ang mga ate ko ang bida kasi nasa Italy na sila at may pera na. At kaming mga pahuli, hindi pansin ng mga tiyo at tiya ko kasi nag-aaral pa kami. Napakababa ng tingin nila sa mga nag-aasawa agad at sa mga hindi nakapag-abroad. Ayaw na ayaw ko talaga ng kanilang kaugalian. Kaya naman minsan, hindi na ako nasama pag may kasalan at iba pang okasyon. Sir Von, masasabi kong mali ang aming angkan at ikinahihiya ko sila. Maging ang mga kakilala ng pamilya namin, tinatawanan kami. Para nga naman kaming mga tanga. Isipin mo, dapat nag-abroad kami para makilala at kilalanin. Hanggang ang mga pamangkin ko ay gano'n na rin ang kinamulatan. At high school pa lamang nakaplano na ang lahat. Ang lalaki ay magsa-Saudi at ang mga babae naman ay mag-i-Italy.
Ang mga tiyahin ko sa Italy ay matatanda na at para lamang silang na-order sa restaurant at sasabihin, sino ang susunod at papalit na sa amin? At mananawag na nga ng mga pamangkin at ang hindi sumunod, kaaway na ng mundo. Nakakatawa na nakakagalit ang takbo ng pamumuhay namin, Sir Von. Yung tipong may gusto kang mangyari pero kailangan mong alisin sa plano mo dahil ang mga nakakatanda ang magpaplano ng buhay mo. At humantong na nga sa pagkamatay ng tatay ko. At kahit naghihingalo na ito, kaming mga anak na pahuli na ang nasa tabi niya. At sinisermonan pa rin kami nito at sinasabing makinig sa kanya at sa inay ko kung ayaw naming malasin. Sa isip ko na lang, ano ba ito? Isang sumpa. Ang hirap sa pakiramdam pero parang kailangan naming sumunod. Nakinig nyo naman ang ama nyo, lalo ka na Jose. Ikaw na lang ang lalaking binata sa pamilya natin. Umayos ka at nakakahiya ka sa angka natin pag wala kang mararating. Sad naman ang bungangera kong ina. Ako na naman ang nakita mo, inay. Nag-aaral naman ako at mataas ang grado ko ah. Sagot ko. Hindi sapat yan. Dapat sa edad na 20, nasa Saudi ka na at mag-asawa ka ng edad 30 para may ipon ka na. Natawa na lang kami sa nanay namin. Parang Diyos at kailangan ng kanyang salita ay mangyayari. Pero huwag na huwag kaming kukontra at baka isang buwan kaming minumura. Ganyan ang nanay namin. Bungangera. Pati sa burol ng tatay ko, ang mga donya kong tiyahin ng topic ay Italy. At ang kalalakihan naman ay ang pinagyayabang nila ay ang naging buhay nila sa Saudi. Kakaumay. Saad ng iba kong kapatid at lumalayo na lang kami. Hindi nakarating ang ilan kong ate dahil may kontrata pa sila sa kanilang trabaho sa Italy. Pero proud pa ang nanay kong bungangera, Sir Von, dahil may 5 siyang anak na nasa Italy na. Nailibing na ang tatay ko at kahit naman papano, namimiss ko ito. Lalo na pag naggagapas na kami ng palay at lagi itong high blood sa akin. Sa isip ko na lang, bahala na kung ano ang marating ko sa buhay. At nakatapos na nga ako ng kursong management at ang plano ko, Maynila ang tungo ko. At sa isang malaking kumpanya ng alak ay nagkaakitan kaming magkakaibigan. Sinasabi ko sa iyo, Jose, oras na ituloy mo ang plano mong yan, itatakwil kitang anak. Tandaan mo yan, mapapahiya ako sa angkan ng ama mo. Pag nagkataon, ako lang ang may isang anak na lalaki na hindi nag-Saudi. Nag-iisip ka ba ha? Tingnan mo nga ang kuya mo. Ang laki na ng bahay dahil engineer na ito sa Dubai. Hindi ka ba naiinggit ha? Sermon ng inay. Pero inay, ayoko nga mag-Saudi. Mas gusto ko sa opisina kasi. At tumalikod akong nag-iiyak na ang inay ko. At akala mo naman ay kung inaano. At kumalat na nga sa buong angka namin, Sir Von. At marami sa tiyuhin ko ang nagalit sa akin. At hinahunting na daw ako. Maging ang kuya ko ay lagi na lang akong murahin sa text. At ang ilan kong lalaking pinsan, galit na galit sa akin pag nakikita ako. Isang mortal sin na pala ang gagawin ko. Magtatrabaho lang naman ako ng tama sa Maynila. Tol, huwag ka nang sumama sa amin sa Maynila ha. Madadamay pa kami sa signos ng buhay mo. Nakita namin ang nanay mo, minumura kami. Bad influence daw kami sa'yo. Ano ba yung pamilya mo? Atik ba kami tol at inaakit ka namin sa masamang bisyo? Trabaho ang pupuntahan natin sa Maynila. Hindi tayo magpapasarap ng buhay tol. Saad ng mga kaibigan ko at hiyang-hiya ako ng oras na yon, Sir Von. Kulang na lang matunaw ako at sumama na sa hangin sa tindi ng kahihiyan ko sa mga kaibigan ko. Marami tuloy akong kaibigan na lumalayo na sa akin at lahat sila nagtrabaho na sa Maynila. Habang ako, parang siraulo na nananatili sa bayan namin at nag-aabang ng tawag ng tiyuhin ko para sumunod na daw ako sa bansang Riyadh. Halos ipaghampasan ko ang inaani kong palay sa galit at wala akong kinakausap kahit ang inay. Masama ang loob ko sa kanila. Maganda naman ang buhay namin. Isipin mo, Sir Von, ang 5 kong kapatid na babae ay nasa Italy at sumasahod ng malaki at wala naman na kaming maliliit na kapatid. Ano pa kaya ang gusto ng magulang ko?
Ang nanay kong matapobre di na malaman ng gagawin. Pag-iikot sa mga money remittance buwan-buwan. At ang mga alahas nasasakal na sa dami. Pero concern pa rin siya sa buhay ko. Kay laki na ng bahay namin. Mahihiya na ang ibong mayang dumapo sa aming bubong na napakalawak. Ang aming mga mamahaling kasangkapan na bawal alisin ng plastik at bawal upuan at nakakairita lamang tignan. Dapat daw, bisita lang ang uupo. Minsan, mas gusto ko pang tumira sa ginagawa kong kubo sa gitna ng palayan namin. Tahimik at masarap huminga sa sariwang hangin. Kumpara sa bahay namin na bunganga ng nanay namin ang maririnig ko at halos magliparan ang ibong maya sa takot. Pero oras naman na hindi ako umuwi, hahanapin ako ng inay ko, Sir Von, at nakakahiya ang lakas ng sigaw nito. Halos daig pa ang sirena ng bumbero at tawanan ng aking kapwa nagapa sa palayan namin. Nakakahiya talaga. Jose, ayan na ang nanay mo. Malaking tulong ng boses pang taboy sa ibong makukulit. Jose, lumuwas ka na daw, lintik kang bata ka. Kumpleto na daw ba ang requirements mong damuho ka? Nagtawag na ang tiyo mo at pinaluluwas ka na. Hindi ka uuwi sa bahay ha? Uwi! Sigaw ng inay na daig pa ang nakamike sa lakas ng boses. Pwede naman na huwag ka nang gumapas ng palay. Ikaw lang ang maraming arte sa buhay. Ika'y umayos na bata ka at pag hindi ka umayos, maniwala ka sa akin, mamalasin ka habang buhay. Ayan na naman. Daig ko pa ang pinauuwing kabayo at hanggang bahay pinagmumura ako. With matching sumpapang nalalaman. Kundi lang ito ay ina ko, matagal ko na talagang sinagot. Sabi nga ng mga kapitbahay namin, may anting-anting daw yata ang aking ina. Sa edad na 70, abay, kalakas pa at ang bunganga, walang tigil. Sa isip ko naman, paanong dilalakas sa daming pera at alahas? Ewan ko na lang pag hindi pa ari lumakas. Ilan ang nagpapadalang anak buwan-buwan? At ngayon nga, aring 3 ko pang kapatid na dalaga ay paalis na rin, patungong Italy din. At ang kuya ko naman at 2 ko pang ate ay nag-asawa na. At kasama sa trabaho ang mga naging asawa at dahil maiidad na, sila na lang ang nagpakasal. Umuwi sila ng Pinas, nakasal na. At heto na nga ako, Sir Von. Napilitang mag-Saudi sa bansang Riyadh. At sa ayaw at sa gusto ko, sa planta ng langis ang aking destino. 5 tiyuhin at nasa 6 na pinsan ko lang naman ang makakasama ko. At kaming magpipinsa na isang biktima ng sapilitan gang ng aming angkan. Ayan na nga at tiniis ko na ang lahat. Sige lang, wala naman akong pagpipilian eh. Sa loob ng 1 taon ay ayos naman at sa loob ng opisina naman ang trabaho ko. Mababahong Arabo ang kasama ko araw-araw at pag day off, nagkikita-kita kaming magpipinsan. Nagkakatawanan na lang kami at iiling-iling dahil lahat halos kami ayaw sa bansang binagsakan namin. Bala ko nang tumakas noon, Kuya Jose. Abay isipin mong nahimatay ang inay. Anong takot ko ay, ayun, napilitan na akong lumawas sa agency. Ako naman, pag hindi daw ako nag-abroad, magpapakamatay ang itay at iyak ng iyak. Solo kasi akong lalaki. Alam nyo naman ang ating angkan. Wika ng mga pinsan ko. At nagkatawanan na kaming magpipinsan. Grabe na talaga ang pamilya. Nawa nga ay maputol na ang kaugalian nilang iyon. At ako ang unang gagawa ng bagong batas pag nagkaanak na ako. Nakatapos kami ng kontrata at excited nang umuwi lahat ng pinsan ko. Kasi may kasintahan na silang lahat. Ako naman ay ka-chat pa lang at bala kong ang bisitahin pagdating ko. Taga-Karatig barangay lang naman namin ang aking sinisinta. Wika nga ng mga pinsan ko, hala na at naedad na eh. Umuwi kaming masaya at nagkataon ba namang naghintayan kami at para daw sabay-sabay kaming uuwi. Malaking handaan ang naganap at payabangan na naman po ang aming mga ina. Kami na ang lumalayo sa aming mga ina at kami ang napapahiya sa tao. Ako naman ay pinayagan ng aking inay na mag-ipon. Kaya naman may pera ako noon at umalis ako sa bahay namin. Nakitira ako sa aking kababata sa kabilang barangay na malapit sa bahay ng aking nililigawan. At kalaunan ay sinabi ko na din ito sa aking ina.
para itong NBI at iniimbestigahan ng aking kasintahan. Mag-ipon ka pa, Jose. Mag-abroad ka pa. At hindi pala mayaman ang nagustuhan mong babae. Ang magulang ay mag-asawang guro at matatanda na. Baka pag hindi ka pinalad, baka ikaw ang pinakamahirap sa inyong 10 magkakapatid. Inay naman, bakit sina ate? Hindi rin naman mayaman ang ng pangasawa. Masyado mo naman akong minamaliit. May trabaho naman si Trina. Manager sa isang financing cooperative at malaki ang sahod. Ang ate at mga kuya mo, lahat nasa ibang bansa. Hindi mo sila kagaya na nagkapera ka lang ng konti. Akala mo'y nakawalang kalabaw ka na at agad buhay pensyonado. Ika'y mag-asikaso na uli at itatawag ko sa tiyuhin mo na pabalikin ka na sa Riyadh. Saad ng aming Reyna. Nakiusap naman si Trina sa akin na sundin ko ang nanay ko, Sir Von, at nang makaipon pa daw kami. Maswerte ako, Sir Von, sa aking kasintahan. Mabait ito at maunawain at kahit hindi mayaman ay napalaki naman sila ng tama. At mababait din ang aking magiging biyanan at suportado kami ni Trina. Umalis muli ako na matamlay. Napakalungkot ng araw na yon para sa akin. Napakahirap talaga ng hindi handa ang isip ng isang tao at hindi gusto ang kanyang ginagawa. Nakailang buwan pa nga maging ang 6 na pinsan ko ay bumalik na rin ng Riyadh. Mga busangot ang mukha at mga wala sa mood. Napagalitan pa nga kami ng aming tiyuhin at para daw naglalaro lang kami sa aming trabaho. Nangangatwiran naman kami at sinasabing anong gagawin namin? Ayaw namin sa ganun trabaho at lugar. At nakakatikim lang kami ng mura at batok sa maiedad at nauna sa aming mga kamag-anak ng Itay sa bansang Riyadh. Agad naman akong na-homesick, Sir Von, dahil iba na ang aking sitwasyon noon. Dahil kasintahan ko na ang 2 taon kong chatmate na si Trina. Gusto kong hilahin na ang araw at agad akong uuwi ng Pilipinas dahil miss ko na ang aking kasintahan at gusto ko siyang pakasalan. Mabuti na lang at maalalahanin si Trina at handa daw itong maghintay sa akin. Inaamin ko na handa akong sumuway sa anumang kaugalian ng pamilya ko. Mapakasalan ko lang ang mahal kong si Trina. At nahahalata na ito ng nanay ko dahil minsan hindi na ako nagpapadala sa kanya ng allowance. Dahil sa kwenta ko, umaabot ng 100,000 ang natatanggap niya sa mga kapatid ko. Kaya na mag-text ito, tinapat kong mag-iipon na ako dahil pakakasalan ko na si Trina. Muli, namura akong tinanga at isa daw akong mahinang nilalang. 4 na taon pa lang daw ako sa Riyadh at 24 lamang. Ako daw ay walang utak. Ano daw ang maipagmamalaki ko sa mga kapatid ko at pinsan? Ano daw ang mukhang ihaharap niya sa kanyang mga kapatid na mayayaman? Hindi ko na malumod, Sir Von, ang mga nababasa kong text kaya napilitan akong i-block ang nanay ko. Masakit man para sa akin pero kailangan ko ng peace of mind. At hanggang magsumbong ito sa mga kapatid ng tatay ko na nasa Riyadh. Humantong na nanagot na ako at nakalimot sa sarili na tiyuhin ko pala ang kausap ko. Ayos lang yan, insan. Nauunawaan ka namin. Umiiwas ka na muna kay Itay, ha? Ako man, hirap na din sa buhay ko. Binata ako pero wala akong sariling desisyon sa buhay. At lahat, ang Itay ang dapat na masunod. At 35 na ako. Ang girlfriend ko, nag-asawa na, insan. Hindi niya na ako naantay. Ayaw pa kasi akong pauwiin ng Itay. Kaya wag mo akong gagayahin, ha? Daing ng pinsan ko sa akin, na ramdam ko ang kanyang depresyon na pinagdadaanan. Agad sumagi sa aking isipan si Trina. Kung makikialam ang inay, baka mag-back out na ito. Kaya naman halos 2 beses akong natawag kay Trina at pinaparamdam ko ang aking pagmamahal sa kanya. Sir Von, mahal na mahal ko po si Trina. Yung tipong magpapakamatay ako pag hindi siya ang aking napangasawa. Pero mayabang ako, Sir Von, sa puntong mahal na mahal din daw niya ako. Kaya nabuno ko ang 2 pang taon dahil kay Trina at may ipon na ako at handa na akong lumagay sa tahimik. Pero pag uwi ko ng Pilipinas, para akong ginigisa sa malaking kawali. Dahil nadatnan ko sa bahay namin ng kuya at mga ate ko at ang nanay kong lisik ang mga mata sa akin. Lahat may mga sermon at lahat tungkol sa usaping pera. Hindi ka nag-iisip, Jose. Ang hina ng diskarte mo.
Paano ka aasenso? Nakakahiya ka sa partido natin. Wala kang silbi. Nakakaawa ka pag namatay ako. Yan ang paulit-ulit na sambit ng nanay ko. Nang dahil lamang sa hindi ko nasunod ang gusto nila, na 30 anyos ako mag-aasawa at mananatili ako sa Saudi ng 10 taon upang hindi mapahiya ang nanay ko sa kanyang partido at nang hindi kami mahuli sa layaw at pataasan ng ihi ng aming angkan. At heto nga Sir Von, lumihis ako ng destinasyon. Heto ang napala ko. Galit ang nasa 7 kong kapatid. At ang 2 naman, walang pakialam. At ang nanay kong kulang na lang isumpa akong maging kalabaw. Baka nga nagawa na nito sa tindi ng galit sa akin. At mula nga noon Sir Von, naging siyam na lang ang anak ng inay at ikinahihiya na nila ako. Ikinasal kami ni Trina nang walang umattend sa kanila. Halos magwala ako ng araw ng kasal ko sa galit ko sa kanila. May napaawa naman ang 3 kong ate. Nagpadala ng regalong ref at TV at kasangkapan sa bahay. At balita ko, lihim daw iyon at hindi alam ng nanay ko at ng mga ate at kuya ko. Awang-awa ako kay Trina. Napakabait ng asawa ko at magulang nito at hindi man lang nila iginalang. Ang mga pinsan ko namang nauunawaan ako. Hindi nila ako iniwan at pinakita nila ang pagmamahal sa akin. At ang ilan naming kamag-anak na nakakaunawa ay dumalo at nagpakita rin ng simpatya sa akin. Walang tigil ang paghingi ko ng paumanhin sa partido ni Trina at napakaswerte ko at unawa nila at mahal nila ako. Kaya tuloy lang ang buhay at dahil kasama ko na ang mahal ko, lalo akong tumapang. May kalakihan din ang napera namin sa kasal at umabot din ng 50,000 at kumpleto na kami sa gamit. Kaya binili ko ang katabing lote ng bahay ni Trina at nagbahay ako ng simple para lang masabi na meron kaming sarili ni Trina. At nag-usap kami ni Trina na hanggat wala pa kaming mga anak, magtulong kami kako na mag-ipon. Para manganak man ang asawa ko at may dumating na sakuna, wala kaming aabalahin tao. Bagkus, tutulong pa kami sa mga walang-wala naming kamag-anak at kaibigan. Dumaan ang mga taon Sir Von kay saya ko sa buhay may asawa. At para bang nakawala na ako sa kwadra at naalis ang tali sa liig ko. Nakahinga ako ng maluwag at namuhay na walang nagmumura at walang nangiinsulto. At bukod pa doon, mababait talaga ang mga biyanan ko. At isa palang dahilan din yon ng buhay na payapa ng mag-asawa. Dahil na rin siguro sa mga guro sila at ginagamit nila ang kanilang propesyon. 3 taong tiniis ako ng nanay ko. Ang 3 kong ate na pamilyado na, nag-migrate na daw sila sa Canada. Naiingayan na rin kasi sila sa bunganga ng nanay namin at napapahiya sa kanilang asawa. At ibinalita nila sa akin ang kuya ko ay may sakit na at nasa probinsya daw ng kanyang asawa. Ang 3 ko pang ate na galit sa akin, nananatili sa Italy at ang 3 pa ay nananatiling nagtitiis sa puder ng inay. Kami namang mag-asawa ay kayod kalabaw. Nagtatrabaho pa rin ang asawa ko bilang manager. Ako naman ay nagba-buy and sell at pag may diskarte nga pala ang isang tao, ay makaka-jackpot din ng magandang kapalaran. Ako ay namili ng mga hayop at tumubo ako ng doble. Nag-buy and sell din ako ng mga sasakyan, lupa at mga bahay. At hindi ko namamalayan, lumalaki na pala ang pera ko sa bangko. At maging ang asawa ko, nakakaipon na rin ng kanya. At doon nga nagsimula na kaming makaipon ng malaking pera. Hanggang mapasok ko ang kalakaran sa ahensya ng gobyerno. Nagpautang ako sa mga government employee na may tubo at pinasok ko maging ang mga guro, sanla ng ATM at kung ano-ano pa. At nagulat na lang kami ni Trina. Milyonaryo na pala kami. At sa loob ng 10 taon, napalaki na namin ang aming bahay at nagbuntis na ang asawa ko at isang malusog na sanggol na lalaki ang unang naging anak ko. Nagtuloy-tuloy ang magandang kapalaran at halos makilala na kami sa buong probinsya namin. Nabalitaan ko na hinati na daw ang aming lupain at yung mana ko, ibinigay ko na lang sa kuya kong malala na ang sakit. At kami naman ay bumibili pa rin ng mga lupain at ibinibenta ito sa gobyerno ng triple ang presyo. Sir Von, masakit pero ilang beses akong nag-attempt na magpadala ng pagkain at ilang pangangailangan ng nanay ko. Pero itinatapon lang daw ito.
At ang aking ilang tiyahin nagpaparating pa rin ng masasakit na salita. Ang tanong ko nga, bakit hindi nila kayang ibaba ang ego nila? Dahil ba mas mayaman na ako sa kanila ngayon? Pero ganun pa man, hindi ko inuugali ang kinalakhan ko. Wala sa aming mag-asawa ang isyu ng abroad. Palalakihin namin ang anak naming marunong magpakumbaba at makikisama sa taong walang narating at tukaman ito. Nadagdagan pa ng 2 ang anak namin, Sir Von, at lumaki silang down to earth, ika nga. Sa government school ko sila pinag-aaral at nakahalubilo sila ng mga kalaro nilang mahihirap. Nang mabalitaan kong ratay na ang aking ina sa sakit, sumubok akong dumalaw, pero ang tigas pa rin ang puso nito. Nang dahil lamang sa kanilang kinalakhan, hanggang kamatayan, dadalhin niya ang kanyang ugaling mapagmataas. Ang mga kapatid ko kahit hindi nagsasalita, basta't iniiwasan na lang naming pag-usapan ang nakaraan ay ayos na kami. Namatay ang nanay namin at hindi ako pinatawad, Sir Von. Nagmano man ang mga anak ko at iniangat naman nito ang kanyang mga kamay bago namatay. Ang sakit lang sa dibdib ko na para bang ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanya. Pinagdasal ko na lang din siya, Sir Von, at sana may kapayapaan siya sa kanyang pupuntahan. At ako ngayon, tuloy lang ang buhay at masayang masaya kasama ang aking mag-iina. Salamat po, Von Imalia TV, sa pagtanggap sa aking kwento ng buhay. Hanggang dito na lang ang ating tampok na kwento ngayong araw at sana'y nagustuhan ninyo at nakapulutan ng aral. Maraming salamat sa ating suking tagapakinig na nagpadala ng kanyang kwento ng buhay. Pero bago tayo magpaalam, ay shoutout muna sa mga nag-comment sa ating last video. Shoutout kay Merly na nakikinig sa atin mula po sa Athens, Greece. Maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout din kay Perla Carlos ng San Carlos City, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa Von Imalia TV. Shoutout din sa ating mga suki dyan sa Sarangani Province sa Mindanao. Maraming salamat po sa inyong suporta. At sa ating mga suki din sa Hong Kong, maraming salamat din po sa inyong suporta at pakikinig dito sa Von Imalia TV. Hanggang sa susunod, maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kita